So ito yung mga pinagtanggalan natin ng valve seal. Ayan yung luma. So kuha tayo ng isa ha. So pag nagpe-perform po tayo ng top overhaul, dapat obligado palitan na rin natin yung valve seal para hindi sayang yung baklas natin. Kung mapapansin nyo, ito ang laki na ng butas oh. Yan, ito yung bago, di ba? So sa mga makaka-experience na magpapa-top overhaul, obligado po dapat yan. Papalitan natin yung kanyang valve seal para hindi kayo talo sa labor. So nandirito na po lahat ng mga pyesa niyan. Ayan yung side cover niya, no? Grabe itim mo. Lilinisan na rin po natin yan. Tsaka ito yung kanyang intake manifold. Then ito yung kanyang oil pan. Ito grabe, no? Yan. So palilinisan muna natin. Gawang datun ang ikumpara. Kilala kaya ang dami nagtiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara. Ito ang pasimuno kaya ginagaya. Isino at gawang datun ang ikumpara. Kilala kaya ang dami nagtiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara. Ito ang pasimuno kaya ginagaya. Kahit marami nang gumaya sa estilo ko, tuloy pa rin ang serbisyo sa mga auto nyo. Iba ang husay at talino ng mekaniko. Lahat ay tunay para sa mga katulad mo. Nandiyan si Boss Ryan, madali mo siyang lapitan. Kung discount ang usapan ay huwag ka mag-alinlangan. Handa niyang ibigay para lahat ay masaya. At syempre sa mga minamahal niya kapwa Agila. Pasensya sa iba kung minsan kayo nainip. Nais lang namin sa diskasya kayo ay masagip. Serbisyong kalidad ang gusto namin parating. Para smooth ang biyahe mo tapos lakas pa ng dating. Bawat biyahe ay panahon. Okay mga kadadudes, ayan na po. Nalinis na po yung mga dapat linisan dito sa ating top overhaul na Honda Civic na naghalo yung coolant at saka yung engine oil, nag-overheat. So yan, linis na po lahat yan. Yung oil pan, yung side cover, mga valve spring, lahat linis na po yan. Ito, linis na rin. Pati itong kanyang intake manifold. So ito yung mga pyesa na ikakabit natin. Lahat naman yan ng mga original. Medyo may kahirapan lang po maghanap ng pyesa ng Honda. So ito yung kanyang valve seal. So ito yung mga pinagtanggalan natin ng valve seal. Ayan yung luma. So kuha tayo ng isa ha. So pag nagpe-perform po tayo ng top overhaul, dapat obligado palitan na rin natin yung valve seal para hindi sayang yung baklas natin. Kung mapapansin nyo, ito ang laki na ng butas oh. Yan, ito yung bago, di ba? So sa mga makaka-experience na magpapa-top overhaul, obligado po dapat yan. Papalitan natin yung kanyang valve seal para hindi kayo talo sa labor. Yan. So ito, yan, mga original naman itong kanyang cylinder head gasket, valve cover gasket, rear crankshaft oil seal papalitan natin dahil isa sa mga concern ng kliyente namin ay na merong tagas doon sa pagitan ng engine at saka transmission. So possible yan ito, rear crankshaft oil seal. So inuna lang muna natin ayusin yung top overhaul. So ito yung dipstick. Yan. Ito yung pinagpalitan. Tingnan natin ha. So yan, itong mga engine valve na yan, hasa na yan. Ito yung nasunog na dipstick. Then ito yung bagong dipstick. So i-compare natin para may idea kayo kung paano siya nasunog. Ano? Diba? Yan. So pantay natin. So yan, yung area na yan, sa sobrang init ng makina na natunaw. Okay? So yun mga kadadots, be aware pagka nagkakaroon tayo ng nakaka-experience tayo ng overheat. So ito yung kanyang cylinder head, linis na rin. So ngayon, assemble na namin tong cylinder head para dire-diretso na po tayo. May isampa na natin sa kanyang
engine block. Kalidad, automatic na syempre, ngunit di lang sa paggawa kami nakadepende. Bukod sa kalidad, may isa pang importante, ang pag-aalaga namin sa tiwala ng kliyente. Resulta ng trabaho di lang basta maganda, komportable din maging mga nagpapagawa. Kapag alaga ng the goods ang ipinadama, walang kliyente na umuuwing hindi masaya. Kahit ano pang problema ng yung auto, easy lang yan. Kung gusto mo makasiguro, dito mo idaan. Sulit ang bayad kaya lagi na binabalikan. Sobrang gaan lang sa pulsa, di ka mabibigatan. Kaya't subukan mo na rin, tama na ang hinala. Susuklian ng husay, bibigay mong tiwala. Kami iba sa lahat, marami na ang may alam. Basta't alaga sa kliyente, dagods lang ang sakalam. Isino at gawang Okay mga kadadudes, ito na po yung cylinder head ng Honda Civic. So ngayon, i-check po natin kung nagkaroon siya ng warpage. So gagamit tayo ng feeler gauge, maximum 0.005. Yan, pero susubukan muna natin sa 0.003. Hope na hindi siya pumasok or pumasya. Subukan muna natin 0.003. So ito yung 0.003 mga kadadudes ha. So parang hindi naman siya pumasok. Okay, get dito sa gitna. So same concept lang mga kadadudes ang ginawa natin, katulad doon sa Vios na nag-overheat din, at saka sa Hyundai Ion. Pare-parehas po kasi sila naghalo yung coolant at saka engine oil. So far so good. Dito. Yun, pumasok yung 0.003 dito banda. Yan, kitang-kita yung yung clearance niya. So pagdating dito hindi. So 0.003. So try muna natin 0.005. Tulad nga ng nasabi ko, 0.004. Tulad nga po ng nasabi ko, 0.005 ang maximum natin. So itong 0.004 mga kadadudes, yan, hindi pumasok. What more pa kung 0.005. Ito po kasi yung maximum warpage natin. So yun, since hindi naman pumasok sa 0.004, for me, okay to. So na-check na rin namin to, pati yung pa-cross. So far, so good naman yan. Kaya ngayon, install na natin siya rito. Yan, sa kanyang engine block. Dito na muna, makinig ka sa bagong palabas. Usapang auto ba, dito ka sa bus lalong lumakas. Kasama si Ryan Marcelo, pati sertifikadong miyembro. Bawal dito ang invento, kaya dito ka sumendro. Kasi nga, mayroon akong balita, palinisan ng makina, sa dududes ka na pumila. Lumapit ka, halika, makita mo sana ang pinakanaon na pinagayahan ng ibang mahina. Sa The Dudes ay welcome kayong lahat. Kahit pa marami ay tuloy lang sa pag-angat ng bawat pesa, kesa madaliin ay mainam ng pulido. Ganyan. Okay mga kadadudes, ayan na po. Na-install na natin yung kanyang cylinder head sa kanyang engine block. So yan na. So doon sa mga nagme-message sa akin na dapat daw ay sinasabi ko kung ano yung torque specs na ginagamit natin. So dito po sa Honda Civic, ang ginamit natin, ang first step natin dito ay 29 foot-pound. Okay? So 29 foot-pound, mayroong sequence yan, pa-cross. Yan. Then another 90 degrees. Pagkatapos natin ng 29 foot-pound, ang second step 90 degrees. So same pattern pa rin. Then ang pangatlo natin ay another 90 degrees. So total of 180 degrees. Okay? Para po yan doon sa mga lumang head bolt. Katulad itong ginamit natin, lumang head bolt pa rin. Ngayon kung magpapalit po kayo ng bagong head bolt, dadagdagan po natin yan ng another 60 degrees. Okay? So para malaman nyo kung anong degrees, old school, katulad ng ginagawa namin, nagmamarking lang kami dito sa head bolt. Although meron tayong angular gauge. Yan, meron naman tayo yan. Kaya lang mas nasanay lang po kasi talaga kami dito sa mga markings na yan. So yun lang mga kadadudes, update ko po kayo. Sino at gawang the dudes lang ang sakalam. Mekaniko namin the best at alam nyo yan. Ang dami ng gustong gumaya sa original, kasi di na matapatan, nag-iisa lang. Pag-usapan ay makina, walang dapat na pag-usapan. Malala na pero pagsipat na dudes baliwala yan. Kasi easy lang sa amin ang sabi nyo na malalayan. Di nyo na malayan, parang bago na pag nahawakan. Kasi nga iba kapag sinamahan ng puso, alagang dekalidad. Kami ang pasimuno, bata pa o may edad, ang auto nyo mababago. Bago pa maging problema, check na naka-abiso. Mahalaga ang piso, amin tututumbasan. 100% ang serbisyo, kulang higit pa dyan. Pagkawang gaduds, walang kliyenteng dinasiyahan. Kadalasan sa una, kaya pabalik-balikan. Isino at gawang gaduds, pag ikumpara,
Kilala kaya ang dami nagtiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara. Ito ang pasimuno kaya ginagaya. Isilo at gawang datuno ang ikumpara. Kilala kaya ang dami nagtiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara. Ito ang pasimuno kaya ginagaya. Isilo at gawang datuno ang ikumpara. Kilala kaya ang dami nagtiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara. Ito ang pasimuno kaya ginagaya. Isilo at gawang datuno ang ikumpara. Kilala kaya ang dami nagtiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara. Ito ang pasimuno kaya ginagaya. Okay mga kadatods, ayan na po, na-install na natin yung mga dapat i-install. Yan, mapapansin nyo, malinis na po yan. Na-install na rin natin yung kanyang hood. Then also yung kanyang bumper. Yan. So ngayon, i-start natin. Hopefully wala maging problema. Okay, start! Ayun. So yan mga kadatods, so i-start na siya. Paandarin muna natin siya ng straight to 5 hours. Hopefully, walang maging problema. Walang kakaibang tunog sa ating engine. At the same time, hindi mag-overheat. So kapag okay na lahat, i-drain na natin yung kanyang i-drain uli natin yung kanyang engine oil. Then papalitan na natin ng coolant yung kanyang distilled, kasi distilled lang muna nakalagay dyan. So hopefully wala maging problema. Kapag okay na, yun, tsaka na natin ito turn over sa ating kliyente. So muli mga kadatods, maraming salamat po. Gawang datuno ang ikumpara. Kilala kaya ang dami